Ito nga bang si Ben Adamos ay mapupunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters? At ang magiging kapalit ay itong si Kit Datu. Itong Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay naghahanap ng pagbabago dito sa kanilang lineup dahil nga dito sa naging disappointing performance nila. Yes, nakaabot sila ng semifinals pero hindi dyan kontento ang Rain or Shine at gusto nila na mas maganda yung magagawa nila para dito sa susunod na conference. At ang isa doon sa nakikita natin ay pwede nilang gawin ay kunin na nga itong si Ben Adamos mula dito sa Barangay Ginebra na hindi naman nabibigyan ng minuto. Itong si Ben Adamos ay 6'7 ng height niyan. Halos kasing laki na itong si Kit Datu. At meron ding outside scoring. So halos pareho sila ng laro. Kaya sa tingin ko, pwede sa Rain or Shine ito si Adamos. Sa panig ng Ginebra, kung makuha nila si Kit Datu, aba, ang laking bagay niyan para sa kanila. Hindi naman sikreto na si Coach Tim Cone ngayon ay gustong kumuha ng isa pang big man para tumulong dito kay Jode Vance at Japet Aguilar. Dahil nga si Isaac Go ay matagal-tagal na mawawala. Kung si Kit Datu ay mapunta dito sa Barangay Ginebra, solve na yung problema ni Coach Tim Cone sa paghahanap ng isa pang sentro. Dahil itong si Kit Datu, ang laki ng potential niya na magamit ng Ginebra kaysa dito kay Ben Adamos. Napansin na natin si Adamos kahit ginagamit ni Coach Tim Cone, medyo nahihirapan ito dito sa sistema na kanyang pinapairal. Mas maganda siguro kung si Kit Datu ang makuha ng Barangay Ginebra at mas bagay para sa kanila. Kung sakasakali na itong si Kit Datu ay lilipat dito sa Barangay Ginebra, masasabi natin na yung tsansa na siya ay maging isang major factor para sa kanila ay malaki. Dahil nakita na natin yung nagagawa nito dito sa Rain or Shine. Ano pa kaya kung ito ay mapunta dito kay Coach Tim Cone? Kung sakasakali na ito nga ay mangyari, dito natin talaga makikita na malaki ang tsansa na itong si Coach Tim Cone makuha na yung Grand Slam na kanyang inaasam. Itong si Kit Datu ay ang laro niyan inside-outside. Sa height niya na 6'8", pwede siyang gamiting center o power forward ni Coach Tim Cone. Pwede siyang parelyebo dito kay Japet Aguilar at pwede rin siya na maging kapalitan ni Jamie Malonzo. At alam natin na kapag dumating dyan si Isaac Go, lalong lalaki yung lineup ng Ginebra. So sa ngayon, magiging bentahe sa Ginebra talaga ang pagkakakuha dito kay Isaac Go kung sakasakali o dito kay Kit Datu. At kapag yan ay nangyari, hindi naman natin masasabi na malulugi Rain or Shine dahil mahusay din naman na player itong si Ben Adamos. Hindi lang talaga nabibigyan masyado ng minuto. So sa tingin ko, magiging okay itong Barangay Ginebra kung makuha nila si Kit Datu. At ang balita nga, dati pa mukhang ito si Kit Datu ay gustong malipat dito sa SMC. At syempre, sino ba naman ang ayaw na mapunta sa Barangay Ginebra dahil yan ang pinakapopular na team dito sa liga. Kaya sa tingin ko, pwedeng-pwede na itong si Kit Datu ay maging bagong player ng Barangay Ginebra. Ngayon, ang sabihin natin na itong si Coach Yenggio, baka hindi pa pumayag na si Ben Adamos ang kapalit. Pwede nilang idagdag pa ng isang second round pick o kaya itong si Bon Pesumal para makontento si Coach Yeng. Kung yan ang magiging palitan, mukhang papayag na sigurado itong si Coach Yenggio sa kagustuhan ng Barangay Ginebra na makuha itong si Kit Datu. Kung sakasakaling matuloy ito, masasabi natin na makaka-jackpot ang Barangay Ginebra dahil napakalaking bagay na magkaroon ng isang batang center na merong inside presence katulad ni Kit Datu. At dito rin natin masasabi na itong si Kit Datu ay isa doon sa mga players na madaling makapag-a-adapt dito sa sistema ni Coach Tim Cone dahil alam natin na ito ay mataas ang basketball IQ at mahusay si Coach Tim pagdating dito sa pag-optimize ng performance ng mga baguhan na mga players niya.